Narito na ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Furniture shop owner, patay sa pamamaril sa Tayug, Pangasinan. Nabasa ang outlet sa loob ng isang bahay sa Olongapo City. Nag-short circuit at nagliyab. Forced evacuation. Muling ipinatupad sa bayan ng Calasiao dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa Marusay River. At kaliwat ka ng pagbaha. Nararanasan pa rin sa ilang lalawigan sa Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Muling ipinatupad ang forced evacuation sa bayan ng Calasiao sa Pangasinan dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa Marusay River. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan dito sa Calasiao, Pangasinan, lalo pat may mga barangay na mas lalo pang tumaas ang antas ng baha. Sa tala ng MDRRMO, kaninang alauna ng hapon, nasa spilling level pa rin ng Marusay River sa Calasiao, Pangasinan, kaya tumataas din ang antas ng baha sa ilang barangay. Hindi madaanan ng maliliit na sasakyan ang ilang kalsada na lubog sa baha. Nasa 21 barangay pa rin ang binabaha. Ang ilang kabahayan na malapit sa ilog, pinasok na rin ng tubig. Maganda lang sa amin, kung bumama ang ilog, bababa na rin sa amin. Katuloy-tuloy. Sa ngayon po yung ating floodwater monitoring system sa ating Marusay Sinukalan River ay nananatiling lubog pa rin po. At the same time ay base sa ating monitoring ay bahagyang tumaas pa po yung level ng baha doon sa mga mabababang lugar dito sa bayan ng Calasiao. Dahil sa muling pagtaas ng antas ng baha, nagsagawa ng forced evacuation ng mga otoridad. Maagang inilikas sa mga residenteng apektado ng baha. Sa ngayon, nasa mahigit 100 na pamilya o higit 300 na individual ang nasa evacuation center sa bayan. Nandiyan po kami malalim dun sa amin. Yung bahay namin paabot po dito, tapos dun sa daan, di makakadaan ang tao kung walang lamong. Kahapon nga po ay nagsagawa tayong muli ng forced evacuation doon sa mga kababayan natin na naninirahan malapit sa ating kailugan at ganun din po na malalim doon sa kanilang area. Patuloy na minomonitor ng lokal na pamahalaan ang kalagayan ng mga evacuee sa bayan. Chris, ngayong hapon lang sa ating pag-iikot sa ilang barangay dito sa bayan ng Calasiao ay kapansin-pansin nga yung pagtaas ng antas ng baha, especially dun sa mga interior na mga sitio. Kung kaya yung iba, Chris, ay meron ng mga nakaabang na mga bangka o balsa sa may entrada ng papasok sa sitio dahil hindi na nga kayang pasukin pa ng mga sasakyan. Samantala, Chris, dito nga sa aming kinaroroonan sa may National Highway, sa bahagi naman ng Barangay Nalasian, kapansin-pansin din yung pagtaas ng antas ng baha. Makikita natin na alalay lamang sa pagmamaneho yung mga sasakyan, bagamat possible naman sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Makikita rin natin, Chris, na kung yung mga kababayan natin, yung mga naglalakad lamang na nakasuot ng bota, ay hindi na kinakaya pa ng mga bota dahil papasok na nga yung tubig sa kanilang mga bota. At sa ngayon, Chris, ay tuloy-tuloy din yung monitoring ng MDRRMO para makapag-rescue o makapagpa-evacuate ng mga residente na nakatira doon sa mga lugar na medyo mas lalo pang tumataas ang antas ng baha. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pangungulekta ng mga basura sa mga binahang barangay pahirapan ayon sa Waste Management Division. Tutukan sa report ni CJ Turida. Aminado ang pamunuan ng Waste Management Division na pahirapan sa paghakot ng basura ngayong nararanasan ang baha sa Dagupan City. May advice ako sa mga driver po natin na kung yung baha na barangay ay medyo malalim, huwag nating isuong yung sasakyan natin. Antayin nating humupa yung baha, tsaka tayo mag-collect. Kasi kung isusuong din namin yung aming sasakyan, baka masira din. Kabilang sa mga lugar na hirap pasukin ng mga garbage truck,
ang mga barangay na malapit sa Pantal Sinukalan River kung saan mataas ang antas ng baha. Nitong weekend kung saan pansamantalang naranasan ng maayos na panahon at bahagyang humupa ang baha, sinamantala nilang hagutin ang mga basura roon. Kumonti raw ang nahahakot na basura ngayon, pero asahan daw na sa paghupa ng baha ay madaragdagan ang volume ng basura. Kasi yung mga binahanga, tapos hindi sila makalabas na asahan natin na yung yung basura ay nandoon pa rin sa kanilang bahay na hindi pa ilalabas. So paghupa ng baha, lalabas ang mga yan. Patuloy ang paghahakot ng mga basura mula sa Material Recovery Facility o MRF ng Barangay Maluwod. Ayon sa CDRRMO, nakararanas pa rin ng baha ang 31 barangay sa lungsod dahil sa patuloy na epekto ng habagat. May mga residente pa rin na nananatili sa mga evacuation center mula sa 7 barangay sa lungsod, kabilang ang Bacayao Norte, Bacayao Sur, Bunuan Bukig, Lasip Grande, Maluwod, Mayombo at Pugot Chico. Patuloy na pinag-iingat ng otoridad ang publiko dahil pa rin sa nararanasang sama ng panahon. Mag-ingat pa rin po at maging alerto. So, although pababa na rin yung tubig sa ating mga kailugan, ay ito yung magiging problema natin kapag patuloy yung pag-ulan po hanggang next week. So, possible pa na tumaas. CJ Torida, One North, Central Luzon. Eskwelahan, health center, daycare center at mahigit sa 500 bahay sa barangay Nabalwan sa Mangaldan, Pangasinan, baha pa rin. Narito ang report. Mahigit isang linggo ng lubog sa bahang Navalwan Elementary School. Ganon din ang daycare center at health center ng barangay. Mahigit 500 bahay sa barangay ang apektado ng baha. Ayon sa punong barangay, catch basin ang Navalwan, kaya mabilis maipon ang tubig sa lugar tuwing umuulan. 90% sa barangay Nabalwan is talagang totally baha. Lalong-lalo na dyan sa Zone 1 at saka Zone 7. Yung tubig manggagaling sa Osyem, Barkadero, Gigilonan, dito po sa barangay Nabalwan ang bagsak. Gustuhin man daw ni Aling Nida na magtungo sa butika para bumili ng gamot ay hindi raw siya makalabas ng bahay dahil sa baha. Mahirap nga. Gusto ko nga pumunta ng bumili ng gamot. Wala, hindi ako makababa. Dito pag manghihingi na lang dyan sa kabila kung anong meron. Bukod sa barangay Navalwan, apektado pa ng baha ang Usyam, Bunlag, Banawang at Landas. Mabagal daw ang paghupa ng baha, lalo na sa mga lugar na walang maayos sa drainage system. Yung ilong naman po natin, ma'am, so far normal pa naman po. Pero yung creek po natin dahil nga kahit medyo maaraw pero umulan-ulan pa rin kaya ganun pa rin po yung sitwasyon po natin, ma'am, na may mga kalsada pa rin po tayo na binabaha. Pinulong na ng LGU ang mga opisyal ng barangay na madalas binabaha. Prioridad na paglaanan ng pondo ng LGU ang konstruksyon ng mga drainage system bilang bahagi ng flood mitigation program ng gobyerno. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galbat, One North, Central Luzon. Nag-short circuit at nagliyab ang outlet na nabasa sa isang bahay sa Olongapo City. Napuno ng usok ang sala. Ang amoy nito ang gumising sa mga tao sa bahay at mabuti na lamang daw at agad na naapula ang apoy. Ayon sa may-ari ng bahay, nakasaksak noon sa outlet ang isang extension cord para sa electric fan at mosquito repellent. Kaya nasunog din ang plug ng extension wire pati na ang katabing switch. Nabasa raw ang pader kung nasaan ang outlet dahil sa patuloy na pag-ulan. Mga kapuso, narito ang tips mula sa Bureau of Fire Protection para maiwasan ang sunog tuwing umuulan. Tiyaking tuyo at malayo sa tubig ang electrical appliances. Kung basa ang mga kamay niyo, huwag itong hawakan. Iwasan din gamitin tuwing may pagbaha. Maigi rin daw na laging i-check ang mga kable at agad palitan kung sira na. Iwasan ang overloading o maramihang nakasaksak sa mga outlet. Ang mga LPG tank at flammable materials ilagay sa tuyo at ligtas na lugar. At alamin ang mga ligtas na exit sakaling magkaroon ng sunog. Dalawang katao ang patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Tayug, Pangasinan at Hain, Nueva Ecija. Nakaalerto, CJ Torida. Patay ang 52 anyos na lalaking negosyante matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Tayug, Pangasinan. Sa ulat ng Tayug Police, isinasara ng biktima ang gate ng parking area
Malapit sa kanilang bahay ng pagbabarilin ng sospek gamit ang hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Tumakas ang sospek matapos ang krimen. Dinala sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang sospek at kung ano ang motibo sa krimen. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Patay sa pamamaril ng riding in tandem ang parking attendant ng isang establishmento sa HN Nueva Ecija mag-aalas 9 kaninang umaga. Nangyari ang pamamaril sa mismong compound ng establishmento kung saan nilapitan ng gunman ang biktima sa pinagbabaril. Nakuha pang tumakbo ng biktima sa mismong pinto ng establishmento pero agad ding binawian ng buhay dahil sa tinamong mga tama ng bala sa katawan. Ayon sa alkalde ng bayan, isolated case ang insidente. Gayunman, hiniling na maresolba ang kaso sa loob ng 24 oras. Naglaan ng 50,000 pesos ang LGU para sa agarang ikadarakip na mga sospek. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang PNP habang gumugulong ang investigasyon. Tinutugis na ang mga sospek. May ilang CCTV footages na rin na hawak ang PNP na posibleng makatulong sa pagkakakilanlan ng mga sospek. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. CJ Torida, One North Central Luzon. Naitala ang sunod-sunod na aksidente dahil sa mga butas-butas na kalsada sa Rosario, La Union. Nagsasagawa na rin ng temporary patching ang DPWH sa mga kalsada. Narito ang report. Sunod-sunod na aksidente ang naitala sa barangay Nagtagaan, Rosario, La Union. Nagkaroon kasi ng malalaking butas o pothole sa kalsada dahil sa patuloy na pag-uulan. Sa isang kuha ng CCTV, makikita ang pagsemplang ng rider matapos dumiretso sa butas ang minamanehong motorsiklo. Nagpagewang-gewang naman ang motorsiklong ito nang mapadaan sa malalim na butas sa kalsada. Naaksidente ang isa pang rider nang mapadaan sa butas ang minamanehong motorsiklo. Bukod sa Rosario, marami na ring pothole o malalalim na butas sa kalsada sa bahagi ng Santo Tomas, Agoo at Caba. Yun ang kwan ng asfalto, ma'am, yung tubig. Kapag nababad sa tubig ng yung asfalto at nasimulan pong matanggal yung mabutas siya, nagtutuloy-tuloy. So which is kailangan talagang ma-repair ka agad para hindi siya lumala. Ipinag-utos ng DPWH Region 1 sa lahat ng District Engineering Office na i-monitor ang sitwasyon sa mga kalsada na apektado ng pag-ulan at pagbaha sa rehiyon. Nagsagawa ng temporary patching ang DPWH sa mga nasirang kalsada. Naglagay rin ng road safety warning signages. Sa oras na bumuti ang panahon, aayusin ang mga kalsada. Yung sa mga butas-butas yun, ma'am, kasi nga hindi namin ma-repair kagad dahil nag-uulan. So ang naging instruction na rin sa taas, sa central office, siguraduhin may mga road safety tayo na nakalagay doon sa mga kordong kalsada na para hindi madisgrasya yung mga commuters. Patuloy ang paalala at panawagan ng DPWH sa mga motorista na maging maingat at alerto sa pagmamaneho ngayong patuloy na nararanasan ng pag-ulan bunsod ng habagat. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nararanasan pa rin ang kaliwat kanang pagbaha sa ilang dalawigan sa Central Luzon. Nakatutok, Jewel Fernandez. Nagmistulang floating subdivision ng isang subdivision sa Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. Matapos bumigay ang perimeter wall sa Phase 4 na naging sanhi ng malawakang pagbaha sa lugar. Ilang sasakyan ang inanod ng rumaragasang tubig, habang pinasok naman ng baha ang ilang bahay. Umabot umano sa hanggang baywang ang tubig sa ilang bahagi ng subdivision. Agad na nagsagawa ng sandbagging ang mga homeowner katuwang ang provincial at local government upang mapigilan ang patuloy na pagpasok ng tubig. Mayroong creek doon na nag-ipon yung tubig. And siguro dahil doon sa bigat na rin, doon sa pressure, bumigay nga yung pader na yun. Dahil sa insidente, nananawagan naman ng ilang homeowner sa developer na managot at magsagawa ng masusing investigasyon sa pagkasira ng pader. I can remember mga 2024 pa yata yan eh. Problema na yan eh. Ang daming sasakyan na lumubog. Yun ang effect ng dito. Kasi noon yun nga sabi nila noon, nung nag-uusap-usap kami, ang sabi nila, pag tumaas pa yung tubig dito, mabubuwal na yung pader na yan. Which it happened now.
Patuloy na nakikipag-ugnayan ng LGU sa developer ukol sa insidente. Sa bayan naman ng Santo Tomas, nagsasagawa na ng sandbagging matapos masira ang tinatayang 100 metrong bahagi ng Santo Tomas Tail Dike dahil sa malakas na pag-ulan. Sa Mexico, Pampanga, gabundok na basura naman ang naipon sa San Lorenzo Bridge. Patuloy ang clearing operations upang maalis ang mga basurang inanod. Binahari ng isang subdivision sa Apalit, Pampanga dahil sa patuloy na pag-ulan nitong mga nagdaang araw dala ng habagat. Sa pinakahuling tala ng Pampanga PDRRMO ngayong Webes, 272 barangay sa lalawigan ang nananatiling lubog sa baha. Hindi naman madaanan ng light vehicles ang bahagi ng kalsadang ito sa barangay Binoklotan, Botolan, Zambales dahil sa pagbaha kahapon. Sa Bulacan, 139 barangays ang baha pa rin. Isa sa pinakaapektado ang barangay Sapang Bayan sa Kolumpit kung saan 50 pamilya ang inilikas. Bangka ang gamit ng mga residente para makatawid sa abot-leeg na baha. Halos 5,000 residente ang nasa evacuation center sa buong lalawigan. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Mahigit 2,000 nicho naman sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City ang nalubog din sa baha. May ulat, CJ Torida. Bukod sa mga binahang kalsada, kabahayan at establishmento, hindi rin nakaligtas sa baha ang sementeryong ito sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City. Ayon sa caretaker, tinatayang mahigit 2,000 nicho ng mga yumao ang binabaha, partikular sa kanang bahagi ng bungad ng sementeryo. Kaya ang plano ng simbahan, tatabunan po yung mga mababang lugar na nicho na nababaha. Bukod sa baha, kapansin-pansin din ang mga matataas na tumubong damo sa pagitan ng mga nicho. Pero sabi ng caretaker, matatanggal ang mga yan, pati ang mga nagkalat na basura bago ang paggunita ng undas sa Nobyembre. Handa raw ang Barangay Council na magipagtulungan sa pamunuan ng simbahan para sa pagtatabon ng lupa sa binabahang bahagi ng sementeryo. Pwede rin daw mapakinabangan ang Operation Sitio na proyekto ng lokal na pamahalaan kung saan nagbibigay ng libreng panambak na lupa sa mga binabahang bahagi ng syudad. Pwede namin i-request ni Monsignor Bravo, tapos sabihin kay Mayor, na gawa ng paraan po na kahit tumulong yung siege operation. Kasi actually may siege operation naman po ang ating syudad. Samantala, napaulat kamakailan ang mga pinagsisirang humigit kumulang 50 lapida sa sementeryo. Ayon sa caretaker, pinalitan na ng pamunuan ng simbahan ang mga nasirang lapida. Idineliver na rin ang mga ito at ikakabit na lang sa nicho ng mga yumao. Para hindi na maulit ang insidente, tiniyak ng punong barangay na paiigtingin pa ang kaligtasan at seguridad sa sementeryo. Maglalagay po kami ng isang CCTV pero sa may harapan. Yung mga papasok para at least monitor po namin. Sinisikap pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng simbahan. CJ Torida, One North Central Luzon. 3 malalaking dam dito sa Luzon ang nagpapakawala ngayon ng tubig. Ayon sa Pag-asa, 3 gates ang nakabukas at naglalabas ng tubig mula sa Binga Reservoir. 2 sa Ambuklaw habang isa namang gate sa Ipo Reservoir. Pinag-iingat ng Pag-asa sa posibleng pagtaas ng tubig ang mga nasa downstream ng mga nasabing dam. Dahil naman sa tuloy-tuloy na ulan, tumaas ang water level sa Angat, Ambuklaw, San Roque, Pantabangan at Magat Reservoirs. Bumaba naman ang tubig sa Ipo, Lamesa, Binga at Kaliraya Reservoirs. Samantala, presyo ng bigas sa Mangaldan Public Market tumaas ng 2 hanggang 3 piso kada kilo kasunod ng halos 3 linggong pag-ulan. Sundan sa report. Bahagyang tumaas ang presyo ng bigas sa Mangaldan Public Market. 2 hanggang 3 piso kada kilo ang itinaas sa presyo ngayong linggo. Ayon sa ilang rice retailer, mataas ang delivery price ngayon, lalo na ng mga nanggagaling sa Cagayan, Isabela at Nueva Ecija. Posible raw na epekto ito ng halos 3 linggo ng tuloy-tuloy na pag-ulan na epekto ng nagdaang mga bagyo at habagat. Tumaas po talaga, pero honestly, kahit na before pa tumama tong medyo nagsisitaasan na noon. Wala naman daw magawang mga consumer sa mataas na presyo ng bigas. Okay lang kasi kailangan mo. Kung hindi mo bibili, ka kakain. Pero ayon sa Sinag, wala raw dapat magtaas sa presyo ng bigas sa merkado. Bago pa kasi ang tag-ulan, marami na ang supply ng bigas na sasapat hanggang sa mga susunod na buwan bago ang anihan. Aalamin daw ng Sinag kung bakit may pagtaas sa presyo ng bigas. Kasi normal naman, makita natin yung presyo, hindi naman nag-increase.
Naglalaro ngayon sa 43 hanggang 55 pesos ang kada kilo ng bigas. Samantala, hindi pa masabi ng Sinag kung may epekto sa supply ng bigas sa second cropping season matapos malubog sa bahang ilang palayan sa Luzon. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kinilala ng Ad Standards Council si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle G. Maralag bilang isa sa stewards of self-regulation sa larangan ng advertising. Ayon sa Ad Standards Council, mahalaga ang papel ni Maralag sa pagsusulong ng self-regulation o ang pagtitiyak sa patas, hindi misleading o nakakapahamak sa publiko ang mga ipinapalabas na advertisements. Kinilala rin ang ginawa ni Maralag para tiyaking sumusunod ang GMA Network sa self-regulation standards ng advertising industry. Si Maralag ay aktibo ring miyembro ng Joint Industry Council na nagsasaliksik para sa advertisers at media partners. Ang Ad Standards Council ay isang organisasyong nagsusulong ng self-regulation ng advertising industry sa bansa. Pinagbubunot at sinunog ng otoridad ang 13 million pesos na halaga ng fully grown marijuana plants matapos ang matagumpay na eradication operation sa Tinglayan, Kalinga kahapon. Kabuang 65,000 na piraso ng fully grown marijuana ang sinunog mula sa dalawang nadiskubreng plantasyon. Walang namataang cultivator sa lugar. Patuloy ang investigasyon ng PIDEA Regional Office 1 at pulisya upang matukoy at maaresto ang mga nasa likod ng iligal na aktibidad. Mahigit 2,000 tricycle drivers pansamantalang tumigil sa pamamasada dahil sa pagbaha sa ilang kalsada sa Dagupan City. Narito ang report. Binabaha pa rin ang bahagi ng Mayombo Road sa Dagupan City. Alalay sa pagmamaneho ang mga motorista. Maging ang kalsadang ito sa bahagi ng Barangay Tapuac, malalim pa rin ang baha. Dahil sa naranasang baha, pansamantalang huminto sa pamamasada ang ilang tricycle driver. Sa monitoring ng POSO Dagupan City, aabot sa 70%, katumbas ng mahigit 2,000 na tricycle driver ang huminto muna sa pamamasada. Kung pumasada, siyempre yung mga arelyato, natoda, yung mga yan, hindi na baha yung karga. Pero kung dito sa may Tapuac, yung mga Tagalukaw, ay hindi na papasada mga yan. Malaking perwisyo raw sa mga driver kung ipipilit nilang ilusong sa baha ang kanilang mga tricycle. Si Mang Rodel, idinadaan o iniikot na lang sa mga kalsadang walang baha ang tricycle. Yun nga lang, napapatagal ang biyahe. Kahit gusto namin magatid po dito sa malalalim, wala, hindi namin pwedeng isapalaran yung tricycle namin kasi mas malaki po yung gastos namin kontra sa bibigay nilang pamasahe, ma'am. Nakabantay ang POSO sa mga posibleng reklamo kontra overcharging ngayong may baha. Hindi lang sila tama, pero kung nakita mo naman yung taas ng tubig, marami rin hindi nakapasada. Samantala, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng LGU sa mga tricycle driver. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, bahagyang mababawasan ang ulang dala ng habagat habang papahina na rin ang dating bagyong Neneng. Ayon sa Pag-asa, anumang oras ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang sama ng panahon na dating tinatawag na bagyong Neneng. Wala naman itong naging direktang epekto sa ating bansa. Pero may isa pang bagyo sa labas ng PAR na inaasahang lalakas pa sa mga susunod na araw. Posible itong lumapit sa PAR sa susunod na linggo at maaaring magpalakas ulit sa habagat. Bagamat patuloy ang pag-iral ng habagat, bahagyang humina ang epekto nito sa malaking bahagi ng bansa, kaya mababawasan din ang matitinding buhos ng ulan. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon. May kalat-kalat na lang o mga kalat-kalat na lamang yan, pero posibleng may malalakas pa rin. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Panay ang pagluhod ng lalaking snatcher matapos ma-corner ng mga pulis sa Lawag City. Ayon sa babaeng biktima, biglang hinablot ng sospek ang hawak na 1,000 peso bill
habang bumibili sa isang panaderya. Tumakbo ang sospek at hinabol naman ng biktima. Mabilis na rumisponde ang mga pulis at dito nakipaghabulan ng sospek. Pero nang ma-corner, dito na lumuhod sa harap ng mga pulis at nabawi ang pera. Tumangging magbigay na pahayag ang sospek. Naharap ang sospek sa kaukulang reklamo. Samantala, one-lane passable na ngayong araw ang bahagi ng Governor Bado Dangwa National Road sa Bangho, Barangay Daklan, Tublay, Benguet matapos ang pagguho ng lupa na dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa lugar. August 13, noong pansamantalang isara sa mga motorista ang kalsada dahil sa insidente. Pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat at sumunod sa mga traffic control personnel at sundin ang mga nakapaskil na babala habang nagpapatuloy ang monitoring at iba pang kinakailangang maintenance activities sa lugar. Mahigit 20 barangay sa bayan ng Bugalyon ang naapektuhan ng pagbaha. Sundan sa report. 21 barangay sa Bugalyon, Pangasinan ang binabaha dahil sa epekto ng habagat. Idineklara na ang state of calamity sa bayan kahapon. Sa tala ng lokal na pamahalaan, alas 8 kaninang umaga, nasa 80 pamilya katumbas ng 328 individual ang nananatili sa evacuation center. Isang barangay Kabayawasan sa may mataas na antas ng baha. Mag-ingat po at kung kailangan po ng evacuation, tumawag lang po sila, magsabi lang po sila at nakaredy po ang ating gobyerno. Ang MDRRMO ng Bugalyon ay nakahandang tumulong. Maayos ang sitwasyon ng mga evacuee. May nakaantabay na medical team sa evacuation centers. Ay hindi na hanggang dito. Nung umalis kami ng Lunes ng umaga, bumaba pero konti lang. Passable ang Romulo Highway na pangunahing kalsada sa bayan. Nagsagawa ng clearing operation sa mga drainage canal. Wala ring problema sa supply ng kuryente sa lahat ng barangay sa bayan. Sa tala ng PDRRMO kaninang alas 2 ng hapon, nasa 1.6 meters above normal level ang Banyaga River sa Bugalyon. Sa ngayon, abala ang LGU sa pagre-repack ng relief goods na ipamamahagi sa mga residenteng labis na naapektuhan ng kalamidad. Nagtulungan na po ang mga LGU employees, mga volunteers, mga pulis, mga BFP, lahat na po. Actually, mga bata, mga estudyante, nagtulong-tulong na po para makapag-repack po ng goods para ito po ang ipamigay sa bawat barangay. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Sa kasagsagan ng pagbaha dahil sa pananalasa ng habagat, isang establisimento sa Hagonoy, Bulacan ang pumukaw sa atensyon ni News Cooper Bulacan Locals. Hindi raw kasi binaha ang loob ng establisimento dahil sa kanilang itinayong DIY flood control na gawa sa konkreto at kahoy. Sa video, makikitang umabot hanggang tuhod ang baha sa kalsada. Maging ang mga katabing pwesto, pinasok din ng baha. Kaya namangha ang News Cooper dahil sa paraang ito para hindi bahain ang pwesto. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.